Kuya Bani, isinusumpa ko sa harap ng iyong mga abo, pati na rin sa mga puntod nila lolo at ng mga magulang natin. Ipaghihiganti ko kayo. Magbabayad ang lahat ng mga aswang sa akin. Isinusumpa ko. Story time. Ako ulit si Arlina, ang naging tagapagmana ng malakas na bertud, libreta at kampilan ni Lolo Astong. Nasabi sa akin ng apo ko na nagustuhan niyo ang kwento ng karanasan ko, kaya gusto kong ipagpatuloy ito kung paano tutuluyang napasa akin. Matapos kong mapatay ang kuya kong si Bunny, ay sumumpa ako sa abo niya na igaganti ko sila ni Lolo Astong. Alam kong na-brainwash lang siya ng mga aswang, kaya naging ganun ang isip at puso niya. Binalot siya ng kasamaan, kaya kahit kami ni Lolo Astong ay nagawa niyang traidorin. Matindi ang ginawa kong pagsasanay noon. Kahit wala na si Lolo Astong na gumagabay sa akin, ipinagpatuloy ko ang pagkakabisado sa mga nilalaman ng libreta. Hindi ko pa kasi ito natapos ng mga panahong matalo ko si Kuya Bunny. Kaya naman, pagkatapos ko siyang ipagluksa, ay pumunta ako sa sementeryo para ituloy ang naudlot kong pagsasanay. Diyos ko po, nakakatakot naman dito. Lolo Astong, sana nandito ka para masamahan mo ako. Ah, hindi pala. Mali-mali. Huwag mo na ako samahan, Lolo. Baka magpakita ka pa sa akin eh. Alam mo naman takot ako sa multo. Nasa tapat na ako ng sementeryo nito at nagdadalawang isip kung tutuloy pa ba ako o aatras na lang. Napakadilim kasi sa loob nito. May mga puno at matataas ang nicho na may naglalakihang pang mga ribulto ng anghel. Hindi ko naman magamit ang dala kong flashlight nito dahil baka mapansin ako ng sepultutero na nakatira lang malapit sa sementeryo. Natatakot akong pumasok pero wala naman akong pagpipilian kundi ang tumuloy. Kailangan ko na kasing makabisado ang lahat ng orasyon sa libreta para maituloy ko na ang bala kong paghihigante sa mga aswang. Huminga ako ng malalim bago humakbang papasok sa loob ng sementeryo. Ano ka ba, Arlina? Kaya mo yan. Nakapatay ka na nga ng aswang tapos ngayon ka pa matatakot. Kaya mo yan. Kinakausap ko na lang ang sarili ko nito para malibang ako at hindi ko maisip ang takot. Nag-iisa na lang ako kaya walang ibang magpapalakas sa loob ko kundi ang sarili ko mismo. Marahan akong humakbang habang yakap ang dala kong bag na may lamang mga ititirik kong kandila. Nasa bag ko rin ng flashlight at libreta. Ang kampilan naman ay nakatago sa lagayan nito at nakasabit sa bewang ko para madali ko itong makuha kapag may kalaban na sumulpot. Tabi-tabi po. Wala akong balak istorbohin kayo. Makikiraan lang po. Tabi-tabi po. Nang makalampas ako sa mga unang puntod, ay inilabas ko na ang dala kong flashlight para ilawan ang dinadaanan ko. Hindi na ako gaano mapapansin dito dahil nahaharangan ako ng mga nicho. Hindi ko na kasi gaano makita ang daan dahil ng gabing to ay napakadilim. Nakatago kasi ang buwan sa ulap kaya walang nagbibigay liwanag sa akin. Pagdating ko sa bandang gitna ng sementeryo ay bibihira na mga sementadong puntod dito. Ang iba'y tinabunan na lang ng lupa at ang ginamit na pananda ay krus na gawa sa kahoy. Pagdating ko rito, lumuhod ako sa lupa at nagtirik ng kandila sa harap ko. Nagdasal ako at humingi ng proteksyon bago ko sinimulan ng pagkakabisa. Binigkas ko ng medyo malakas ang kinakabisado kong orasyon nito. Simula pa lang ay nakakaramdam na ako ng panlalamig at para bang may nakatingin sa akin. Tinutok ko ang flashlight nito sa libreta habang binabasa ko ang orasyon. Hindi ko pa kasi ito kabisado kaya hindi ko pa magawang pumikit. Hanggang may malamig na hanging dumaan sa kanang tagiliran ko kaya natigilan ako. Huwag niyo naman akong takutin. Saglit lang naman ako rito eh. Promise, aalis din agad ako. Nang tumatak sa isip ko ang orasyon ay ipinikit ko na ang mga mata ko at muling nagkabisa. Binibigkas ko to ng malakas habang may bumubulong sa kaliwang tenga ko. Hindi ko siya pinapansin dahil alam kong isa lang tong multo. Pero habang patagal ng patagal ay dumadami na sila. Nakakarinig din ako ng malalakas na alulong ng mga aso dahilan para mas lalong kumabog ang dibdib ko. Naisip ko nito, mas madali pa pala makipaglaban sa mga aswang dahil alam kong may laban ako sa kanila. Pero naduduwag talaga ako sa mga multo dahil mga patay na sila. Ano naman kasi ang laban ko sa mga kaluluwang ligaw. Makalipas ang isang oras ay hindi ko na nakayanan pa ang takot. Iniligpit ko ang mga gamit ko at patakbong lumabas sa sementeryo. Ilang gabing ganito ang ginagawa ko hanggang sa mas lumalala ang nagiging pananakot sa akin ng bertud. At dumating na nga ang ikapitong gabi ng pagkakabis ako sa sementeryo. Kahit natatakot ako ay nilalakasan ko na lang loob ko nito. Tutal ay huling gabi ko na rin naman sa sementeryo. Andito na naman ako. Huwag kayong magulo ah. Pakiusap naman. Huling gabi na to na magkakasama-sama tayo kaya mag-behave naman kayo.
Huwag naman ninyo akong takutin kahit ngayong gabi lang oh. Okay? Tabi-tabi po sa mga patay. Pagkarating ko sa lugar kung saan ako magkakabisa, ay lumuhod na ako at nagsindi ng kandila. Mabuti na lang dahil bilog na bilog ang buwan nito, kaya mas maliwanag ang paligid ng gabing to. Naisip ko, total puro pananakot lang naman ang ginagawa ng mga multo sa akin. Baka kailangan ko lang pumikit at pasakan ng bulak ang tenga ko. Dahil baka sa ganitong paraan ay hindi ko sila gaanong marinig. Ilang minuto rin akong payapang nagkakabisado ng mga orasyon hanggang sa matigilan ako. Paano ba kasi? May nararamdaman akong mga kamay ng mahawak sa braso ko. Nagtatayuan na ang mga balahibo ko sa pangingilabot. Pero pinipilit kong palakasin ang loob ko. Kahit ramdam ko ang malamig na kamay sa braso ko. Pero hindi pa rin ako nagmulat nito. Ang sabi kasi ni Lolo Astong ay hindi dapat ako mawala sa konsentrasyon. Kaya itinuloy ko lang ang ginagawa ko. Pero nadadagdagan pa ang humahawak sa akin. At naririnig ko rin ang mga mahihinang ungol nila. Hoy, teka lang. Nag-level up ba kayong mga multo kayo? Ano to? Kaya na ninyo akong hawakan? Hindi pa rin sana ako magmumulat ng mga mata nito. Pero ramdam ko nang humihigpit ang pagkapit ng kamay sa braso ko. Dahil dito ay napilitan na ako magmulat. Kaya naman halos mapatili ako sa takot. Dahil ang bumungad sa akin ay isang malamig at naaagnas na bangkay. Hindi lang isa, kundi dalawa sila. Nagpumiglas ako sa pagkakahawak nila sa akin. Pero malakas din ang kapit ng mga bangkay sa magkabila ang braso ko. Mga peste kayo! Bitiwan niyo ako! Lolo ko Astong! Bakit naman ganito? Ang sabi niyo tatakutin lang ako para subukin ang tapang ko. Pero bakit balak yata akong patayin ng mga bangkay na to? Ano to? Mga maranhig? Umusal na ako ng orasyon para magkaroon ng lakas. Nagawa ko makawala sa kapit ng dalawang maranhig na to. At nang makawala ako, ay mabilis akong umatras palayo. Pero pansin kong naggagalawan ng mga lupa. Para bang bumabangon ng mga patay mula sa libingan nila. Napapaiyak na ako nito sa takot. Mabilis akong tumakbo para matakasan ng mga bangkay na bumabangon sa libingan nila. Pero napakarami na nila. Sinasalubong ako ng mga patay sa bawat dinadaanan ko. Takang-taka ako nito dahil imposibleng mangyaring bumangon ng mga patay. Dahil hindi pa nangyayari ito sa lugar namin kahit kailan. Natigilan ako nang maalala kong sinabi sa akin noon ni Lolo Astong. Susubukin ng bertud ng tapang ko para maging karapat dapat ako magtangan nito. Sinusubok mo talaga ang tapang ko ha. Pwes, hindi ko kayo uurungan. Nakapatay na ako ng aswang. Kaya hindi na ako dapat matakot sa inyo. Nagsiangilan ng mga maranhig habang palapit sa akin. Hinawakan ko naman ang puluhan o hawakan ng kampilan na nakasabit sa bewang ko. Nataranta ako nang hindi ko ito magawang hawakan. Bakit napapaso ako? Kaibigan Duwende, akala ko ba okay na tayo? Bakit ayaw na namang magpahawak ng kampilan mo? Ngayon ko kayo kailangan. Tulungan niyo naman ako. Natatakot na ako dito eh. Sinubukan ko ulit hawakan to pero talagang napapaso ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko nito. Kaya napapaiyak na lang ako sa takot. Pinilit kong iwasan ng mga maranhig na gustong dumakma sa akin. Hanggang naalala ko ang sabi ng matatanda. Ang mga maranhig daw ay parang tuod. Kaya kapag nakaharap mo sila, kailangan mong umakyat sa mataas na lugar. Malayo naman ako sa mga puno nito. Kaya sa pinakamalapit na mataas na nicho ako umakyat. Malapad ang magkatabing nicho. Kaya hindi ako maaabot ng mga maranhig dito. Pumwesto ako sa pinakagitna. At dito umiyak habang umaasa na may darating na magliligtas sa akin. Duwag pa ako ng mga panahon na to. Dahil hindi pa ako masyadong sanay sa paggamit ng mga orasyon na nakabisado ko sa libreta. Minsan nga ay napagpapalit-palit ko pa ang mga to sa isip ko. Isa pa, sadyang iyakin talaga ako noon. Dahil 15 anyos pa lang ako nang manahin ko ang bertud ni Lolo Astong. Lolo Astong! Anong gagawin ko rito sa mga to? Tulungan mo naman ako! Hindi ko naman alam paano to labanan! Halos umaatungal na ako sa pag-iyak nang bigla akong maalala ang bilin ni Lolo Astong. Ang sabi niya ay maging matatag lang ako. Dapat maging matapang ako at susunod na sa akin ang kampilan. Kaso naduwag ako kanina, mas pinangunahan ako ng takot. Paano ba naman kasi? Masyado namang nakakatakot ang mga maranhig na to at napakarami pa nila. Sa gitna ng pag-iyak ko ay parang narinig ko ang mahinang boses ni Lolo Astong. Arlina, hindi ka duwa. Malakas at matapang ka dahil apo kita. Nasa dugo mo ang pagiging isang matapang na albularyo. Tama, kung maduduwag ako ngayon, hindi ako makakapasa sa pagsubok. Kailangan kong ipakita ang lakas sa tapang ko. Humanda kayo sa akin! Pumikit ako at nagdasal. Pinilit kong alalahanin ang mga orasyon na dapat kong sambitin ng mga oras na to. Habang inuusal ko ang orasyong to, ay may nararamdaman akong humahawak sa paa ko. Nang imulat ko ang mga mata ko, ay nagulat ako dahil nabutas na pala ang nichong tinutuntungan ko at nakalabas na ang kamay ng isa pang bangkay. Matapos kong banggitin ang orasyon,
Gumapang ang init sa braso ko kung nasaan ang bertud nito at ito ang nagpatibay ng loob ko. Sinipa ko ang kamay ng maranhig na nakahawak sa akin. Bago ako lumingon sa katabing nicho, ginamit ko ang lakas at liksi ng katawan ko at mabilis akong tumalon para makalipat sa kabilang nicho. Nagpatalon-talon ako sa mga nicho para hindi ako masundan ng mga maranhig. Nang sa wakas ay makaapak na ako sa lupa, ay agad kong hinugot ang krus na kahoy na ginawang pananda sa libingan. Ginamit ko to para labanan ng mga maranhig na sumusunod sa akin. Umusal ako muli ng orasyon bago ko sinugod ang mga bangkay na nabuhay. Isa-isa ko silang hinampas ng hawak kong krus at pagkatapos ay itinara ko sa dibdib nila ang matulis na bahagi nito. Agad namang naabo ang mga bangkay kaya kahit paano'y nababawasan ng kalaban ko. Sa bilis at liksi ng katawan ko ay para lang akong sumasayaw habang nakikipaglaban sa kanila. Nang maubos ko na ang mga maranhig ay dito lang ako nakaramdam ng pagod. Napaluhod ako sa lupa habang hawak pa rin ang krus na ginamit kong sandata. Umusal ako ng pasasalamat dahil sa kabila ng takot na nararamdaman ko kanina ay nagawa ko pa rin matalo ang mga bangkay na yon. Nang humupa na ang pagod ko ay binalikan ko ang mga gamit kong nagkalat sa lupa bago naglakad pa uwi. Kinabukasan ay nagising ako sa malakas na pagtawag ng kapitbahay naming si Aling Ising. Arlena! Nariyan ka ba? Aling Ising? Ang aga naman po nyo. Kakagising ko lang po eh. Ano po bang kailangan nyo? Nabalitaan mo na ba ang nangyari kagabi? Kagabi po? Tungkol po ba yun sa sementeryo? Sementeryo? Ano naman ang mangyayari sa sementeryo? Tungkol nga po saan ang ibabalita ninyo? May mga natagpuan na namang patay. Ang hinala ay baka pinatay ng mga aswang ang mga yon. Nakakatakot na talaga rito sa bayan natin simula na mawala ang lolo Astong mo. Huwag po kayo mag-alala, Aling Ising. Matatapos din po ang pagsasanay ko. Makakaganti rin tayo sa mga aswang na yan. Hanggang kailan matatapos ang pagsasanay mo? Hindi ba kamoy nakapatay ka na ng aswang? Bakit kailangan mo pa magsanay kung kaya mo na silang patayin? Aling Ising, ang napatay ko ay mahihinang aswang pa lang po. Kailangan ko pong magsanay. Para kapag malakas na aswang ang makalaban ko, ay hindi po ako basta-basta mamamatay. Kayo naman gusto naman yata ninyo kung mamatay kagad eh. Ang bilis mo naman magtampo. Eto nga't may dala akong pandesal para sa'yo Naku, salamat po Aling Ising. Hindi ninyo ako pinapabayaan. Malaki ang utang na loob ko sa lolo mo. Dahil siya ang gumamot sa akin nung halos mamatay na ako. Kaya hanggat kaya ko, ay aalagaan kita't babantayan. Pinapaiyak naman ninyo ako eh. Maiba po tayo. Wala po ba talagang balita tungkol sa sementeryo? Wala naman. Nakasabayan ko pa sa pagbili ng pandesal kanina si Pektong si Pultotero. Pero wala naman siyang nabanggit sa akin. Ano bang meron sa sementeryo? Wala naman po. Akala ko lang kasi ay nabuhay yung mga patay kagabi. Paano naman mabubuhay ang mga patay? Ikaw talaga? Siya, magkape ka na't baka gutom lang yan. Nakakapagtakang wala man lang kumalat na balita tungkol sa sementeryo. Dahil ng gabing makipaglaban ako sa mga maranhig, ay madaming nicho ang nasira. Mga mismong bangkay pa nga ang siyang nagwasak sa mga libingan nila. Kaya naman para mapatunayan ko to, ay pumunta ako sa sementeryo para makita ang mga nicho. Inisa-isa ko pa ang mga to, pero buong buo pa rin talaga ang mga to. Walang bakas ng kahit anong gulo na nangyari noong gabing makipaglaban ako sa kanila. Naglakad-lakad pa ako para makita ang bakas ng labanan namin kagabi. Hanggang sa makita ko ang krus na ginamit kong sandata. Ito lang ang bukod tanging wala sa ayos. Kaya naman hinanap ko kung saan puntod ko to hinugot. Hanggang sa marating ko ang libingan ni Lolo Astong. Dito ko lang napagtanto na ang panandang krus na ginamit kong sandata ay sa libingan pala ng lolo ko nakabaon. Muli kong naalala ang sinabi sa akin ni Lolo. Susubukin ng bertud ang katapangan ko. Lahat ng to ay isang hallucination ko lang. Pero dahil sa nangyaring pakikipaglaban ko kagabi sa mga maranhig, ay napatunayan ko ang tapang at lakas ko. Lolo Astong, 7 gabi na lang makukumpleto ko na ang pagkakabisado ng mga orasyon. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa gubat pero pangako po, magiging matapang na ako doon at ibabalik ko ang kapayapaan sa lugar na to. Matapos umusal ng panalangin, ay umuwi ako sa bahay para kumuha ng mga gamit. Pupunta na kasi ako sa gubat at doon ako mamamalagi hanggang matapos ko ang 7 gabing pagkakabisa ng libreta. Ang sabi sa akin ni Lolo noon, hindi ako pwedeng kumain sa loob ng 7 araw. Tanging tubig lang ang dapat na laman ng sikmura ko. Kaya naman nagbaon ako ng maraming tubig nito. Nagdala din ako ng konting tinapay na kakainin ko habang naglalakbay. Matapos kong maihanda ang mga gamit ko, ay pumunta ako sa bahay ni Aling Ising para ihambilin sa kanyang bahay ko. Aling Ising, kayo na po muna ang bahala sa bahay. 1 linggo lang naman po akong mawawala.
Kaya mo bang tumira sa loob ng gubat ng 1 linggo na hindi mo kasama ang lolo mo? Kakayanin ko po, Aling Ising. Wala naman po akong pagpipilian eh. Ito lang po ang paraan para magawa ko ang misyon ko at mababalik natin ang kapayapaan sa lugar na to. Patnubayan ka ng Diyos, Arlena. Dalhin mo tong 1 piling ng saging para may pambaon ka. Salamat po pero nabanggit po sa akin ni Lolo noon na bawal pong kumain habang nag-aayuno sa gubat. Kaya hindi ko rin po makakain yan. Eto, hindi pa hinog. Dalhin mo na. Sakto to kapag nahinog na yan, ay pwede ka nang kumain. Mahirap nang maglalakbay ka ng pauwi na gutom. Abang sa 1 araw lang na hindi ka kakain ay talagang manghihina ka na. Salamat po ulit, Aling Ising. The best po talaga kayong kapitbahay. Jesus, binola mo pa ako. Sige na, ipagdarasal ko ang kaligtasan mo, Arlena. Magtagumpay ka sana sa mga pagsubok para may katakutan naman ang mga aswang dito sa lugar natin. Pangako ko po, Aling Ising. Gagawin ko lahat para magtagumpay ako. Matapos naming mag-usap, ay naglakad na ako patungo sa gubat. Mahaba-habang lakbayin ang gagawin ko. Pero nakapagtatakang, wala na akong takot na nararamdaman ito. Excited pa nga ako eh. Siguro dahil nagtitiwala na ako sa sarili ko. Diyos ko, hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin pagpasok sa gubat na to. Kayo na po ang bahalang magprotekta sa akin. Lolo Astong, hindi na po ako matatakot. Nagawa kong mapaslang ang aswang na si Kuya Bani. Natalo ko ang mga maranhig. Kaya wala na akong dapat pang katakutan. Magiging mahusay akong albularyo katulad ninyo. Pangako. Masukal ang loob ng gubat pero sanay naman ako magpunta doon. Palagi kasi kami noon pumupunta doon ni Lolo para maghanap ng mga halamang gamot. Yun nga lang, mag-isa na lang ako ngayon dahil wala na si Lolo Astong. Habang ginagalugad ko ang kagubatan, ay nakahanap ako ng isang bahay kubo na butas-butas. Siguro ay itinayo lang to dito para maging pahingahan ng mga nangangaso. Ang bilin kasi sa akin ni Lolo noon, dapat kapag magkakabisado ako ng orasyon sa gubat, ay nasa loob ako ng isang bahay. Balak nga namin noon magtayo ng maliit na kubo rito eh, para doon ako magkukulong habang nagkakabisado. Pero namatay naman si Lolo, kaya hindi na rin nangyari yon. Maswerte pa rin naman ako dahil natagpuan ko ang abandonadong kubo na to. Kaya hindi ko na kailangan gumawa pa ng masisilungan ko rito sa gubat. Sa kubong to na ako tumuloy para makapagpahinga. Nilinisan ko na rin to para pwede kong matulugan. Sira-sira na ang kubo, pati na ang haligi nito. Pero pwede pa naman pagtiyagaan. Saglit ako nagpahinga hanggang hindi ko namamalayang nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako na madilim na ang paligid. Kinapa ko ang bag ko at inilabas ang flashlight pati na ang libreta. Nagsindi ako ng kandila gamit ng posporo kaya nagkaroon ng liwanag ang munting kubo. Agad kong sinimulan ang pagbabasa ng libreta nito. Maiging masimulan ko na agad to kesa magsayang pa ako ng panahon dahil anumang oras ay baka makagawa na ng paraan ng mga pinunong aswang na patayin ako rito. Matiwasay at payapa naman ang unang gabi ko sa gubat. Walang gumagambala sa akin kaya maayos kong nagawa ang aking pagbabasa. Ganito ang buong routine ko habang nasa kubong to. Hindi ako lumalabas at puro pagbabasa lang ng libreta ang inaatupag ko. Tumitigil lang ako saglit para umidlip o uminom ng tubig. Nakapagtataka nga na hindi ako nakakaramdam ng panghihina. Malakas pa rin ako maski ilang araw na akong walang kinakain ito. Ito siguro ang pagsubok sa akin ngayong linggong to, no? Ang magutom. Naaakit ako nitong kumain ng saging ni Aling Ising pero nagagawa akong labanan ng kagustuhan kong kumain. 2 araw na lang kasi at makakaraos na ako. Wala pa rin lumilitaw ng mga multo at maligno nito. Kaya sabi ko sa sarili ko, mabilis ko lang pala matatapos to. Buong akala ko talaga ay magiging madali na sa akin ang huling pagsubok sa gubat. Ang hindi ko inaasahan ay ito pala ang pinakamatindi sa lahat. 5 gabi nang magsimula akong makarinig ng kakaiba. May dumudungaw sa sirang bintana ng isang tikbalang. Sa sirang haligi naman ito ay kapre. Minsan ay ginugulo nila ako para mawala ang konsentrasyon ko. Nananatili lang akong kalmado at hindi pinapansin to. Isinasaulo ko ang mga orasyon kahit na kung minsan ay niyuyugyug nila ang kubo. Pakiramdam ko nga nito ay mawawasak na pero nananatili pa rin tong matatag na nakatayo. Sa 6 na gabi naman ay halos mapuno ng mga maligno at lamang lupa ang paligid ng kubo. Hindi ko alam kung bakit hindi nila ako mapasok sa loob. Siguro ay dahil naging sagrado na ang loob ng kubo sa dami ng mga orasyong inusal ko. Sa kabila ng pananakot nila ay nananatili pa rin akong matapang at matatag. Hindi ako nagpatalo sa takot at itinuloy ko lang ang ginagawa ko. Pumipikit na lang ako para hindi ko sila makita. Hanggang sa 7 gabi, kung kailan patapos na ang lahat, ay dito ko ginulantang ng isang nakakapanindig balahibong nilalang. Diyos ko po, tulungan mo ako. Pinipilit ko maging matapang pero
Iba ang isang to. Parang mauubos ang tapang ko rito. Isang nakakakilabot at mabalahibong nilalang ang nakadungaw sa akin mula sa bubong. Iniangat nito ang bubong ng kubo, kaya kitang-kita ko ang nakakatakot niyang anyo. Malahigante sa laki ang katawan nito, walang ilong at bibig to, at iisa lang ang mata na nakalagay sa gitna ng mukha niya. Nanlilisik din sa galit ang iisang mata nito habang nakatingin sa akin. Wala kang karapatan sa lugar na to. Ginagambala mo ang lahat ng nilalang na nandito. Kaya umalis ka na. Nagulat ako nang may marinig akong boses. Nakakapagtakang naririnig ko ang boses ng halimaw na to, kahit wala naman tong bibig. Hindi mo pag-aari ang gubat na to. Alam kong dito ka nakatira, pero may karapatan din kami mga tao rito. Hindi ko kayo inaabala. Kayo tong ayaw akong tigilan. Ikaw pa ang matapang ngayon. Lumabas ka at magkasubukan tayo. Hindi mo ako mapapalabas. Hindi ko alam kung saan ako humuhugot ng lakas ng loob para kausapin ng halimaw na to. Siguro ay dahil alam kong hindi niya ako kayang saktan habang nasa loob ako ng kubo. Matigas ang ulo mong babae ka. Tignan natin ang tigas mo. Inuga ng halimaw ang kubo. Nakakapagtakang hindi to nawawasak pero sobrang lakas ng pag-uga nito. Parang may isang napakalakas na lindol ang nangyayari. Kumapit ako ng mahigpit sa poste ng kubo para hindi ako tumalsik palabas sa butas ng haligi nito. Ito na naman ako. Diyos ko po, paano ko tatalunin ang halimaw na to? Tulungan niyo ako! Lolo Astong! Lahat ng tapang na inipon ko ay bigla na lang naglaho. Napapaiyak na lang ako sa takot habang yakap-yakap ang poste. Mariin ako nakapikit nito hanggang sa maramdaman ko na lang na biglang tumigil ang pag-uga ng kubo. Akala ko ay wala na ang halimaw, pero pagmulat ng mga mata ko ay nakita kong may hawak siyang malaking bato at balak nitong ihampas to sa kubo. Hindi na ako nakapag-isip pa. Mabilis akong tumalon palabas ng kubo bago pa niya ibagsak sa akin ng napakalaking bato. Pero isang malaking pagkakamali ang ginawa ko nito dahil mas protektado ako sa loob. Nang makalabas ako ay narinig ko ang paghalakak ng halimaw. Kahit wala siyang bibig ay dinig na dinig ko ang halakak niya. Sa laki ng kamay at katawan ng halimaw na to ay naputol nito ang malaking puno at balak nitong ihampas sa akin. Umusal ako ng orasyon bago tumakbo ng mabilis para iwasan to. Napapaiyak na lang ako dahil akala ko'y katapusan ko na. Hanggang nagtago ako sa malaking punong kahoy para hindi niya ako makita. Sumiksik ako sa nakausling malaking ugat nito at dito taimtim na nagdasal. Wala pa naman ang kampilan ko sa bewang ko nito dahil inilagay ko yun sa loob ng kubo katabi ng higaan ko. Hanggang naramdaman ko na lang na umuuga yung punong pinagtataguan ko. Nang tumingala ako ay nakita kong nandito na ang halimaw at naniningkit ang isang matang nakatingin sa akin. Nang dadakmain niya na ako ay mabilis akong tumayo at sinipa ang kamay niya. Dumampot ako ng isang tuyong sanga at ito ang ginamit kong pansalag sa mga kamay niyang balak akong damputin. Matapang ka rin. Akala mo ba'y mapapatay ako ng kahoy na yan? Alam kong hindi, pero magagawa kitang takasan. Diyan ka na! Nang makakita ako ng pagkakataon ay kumaripas ako ng takbo pabalik sa kubo. Mas ligtas ako doon dahil protektado to ng orasyon. Pero mas mabilis ang halimaw. Nadampot niya ako at iniangat sa lupa. Napapikit na lang ako ng mariin para hindi ko siya makita. Akala ko'y titirisin niya ako, pero ibiniti niya lang ako ng patiwarek. Nakakahilo ang ginagawa niya sa akin, na para bang gusto niya muna akong paglaruan bago patayin. Halos masuka na ako pero pinipigilan ko lang. Lolo Astong, sorry. Hindi ako nagtagumpay. Mukhang mapapaaga yata ang pagkikita natin sa kabilang buhay Nag-flashback sa isip ko ang alaala ng kabataan ko. Kinukwentuhan ako ni Lolo Astong noon bago matulog. Naalala ko bigla ang kwento niya tungkol sa isang higante at malahalimaw na nilalang. Iisa lang ang mata ng halimaw at wala tong ilong at bibig. Nakikipag-usap ang nilalang na to gamit ang isip o tinatawag na mental telepathy. Mapaglaro raw ang mga to pero hindi sila masasama, lalo na kung ang tao ay nakikipag-usap ng maayos sa kanila. Naalala ko na rin sa wakas kung anong uri ang nilalang na to. Kawe. Hindi pa rin ako nagmulat ng mga mata nito dahil ramdam kong nakapatiwarik pa rin ako. Hawak niya ang paa ko pero alam kong natigilan siya dahil sa sinabi ko. Nakakahilot, nakakasuka ang posisyon ko. Kaya kinausap ko na lang siya gamit ang isip ko. Kawe kaibigan. Alam kong pinaglalaroan mo lang ako. Pasensya ka na kung nagambala kita. Kailangan ko lang kasing gawin to Kailangang makabisado ko ang mga orasyon. Ito lang naman ang paraan para magawa kong labanan ng mga aswang. Sila ang pumatay sa pamilya ko pati na sa ibang mga tao. Maawa ka sa akin. Hayaan mong matapos ang misyon ko rito sa gubat na to. Pangako, hindi na ako manggugol ulit rito. Isang mahabang katahimikan ang nangyari.
hanggang sa imulat ko na lang ang mga mata ko at nagulat ako nang mapansin kong nasa loob ulit ako ng kubo at nakaluhod ako sa gitna nito. Hawak ko na rin ulit ang libreta at maayos na nakalagay ang mga gamit ko sa sahig ng kawayan. May bubong na rin ang kubo, kaya naman umusal ako ng pasasalamat. Alam kong hindi nangyari ang lahat na nangyari kanina. Pinaglaruan lang ng gawi-gawi ang isip at imahinasyon ko para madistract ako sa ginagawa ko. Mabuti na lang dahil naalala ko ang mga kwento ni Lolo, kaya nagawa kong takasan ng halusinasyon kong yon. Kung hindi ko kasi nagawang malabanan yon, ay pwede kong ikamatay yon. Lalo na kung mapapatay ako ng gawi-gawi habang nasa ilalim ng inkantasyon niya. Mabuti na lang dahil may awa din ng mga gawi-gawi. Ayaw lang talaga nila na napeperwisyo sila sa sarili nilang teritoryo. Ngayong maayos na ang lahat, ay nagawa ako ng kabisaduhin ng uling orasyon nito sa libreta. Bago pumutok ang araw, ay natapos ko na rin makabisado ang lahat. Ramdam ko nagtagumpay na ako dahil sa enerhiyang bumabalot sa akin. 7 araw akong hindi kumain, pero hindi ako nakaramdam ng gutom at panghihina. Hanggang sa 8 araw ko sa gubat, ay dito ko na kinain ng saging na ipinabaon sa akin ni Aling Ising. Sakto ang sinabi niya, dahil hinog na nga ang mga to sa araw na to. Gumayak na rin ako para makauwi, dahil gustong-gusto ko nang makaligo. Pero habang naglalakad ako pa uwi, ay may nadaanan akong isang ilog. Hindi ko to nakita nang papunta ako, kaya tingin ko ay nasa ibang direksyon ng tinatahak ko. Naligo na rin ako dito at napasarap ako dahil sabik na sabik ako mabuhusan ng malamig na tubig ang katawan ko. Sa pamamalagi ko sa gubat ng 7 araw, ay nakaramdam ako ng kapayapaan kahit na ilang elemento ang gumambala sa akin. Naisip ko nito na parang gusto ko pang manatili rito at maghanap ng mga halamang gamot na dati naming kinukuha ni Lolo. Sa pagkakabisado ko ng orasyon, ay nabasa ko rin dito ang mga buhay na salitang gamit ng mga albularyo sa panggagamot. Sa dami ng mga orasyon, pakiramdam ko, wala akong laban na hindi ko nakakayanin. Lumalakas na talaga ng tuluyan ng loob ko. Ito siguro ang sinasabi sa akin ni Lolo noon. Ang bertud niya ang magiging lakas ko. Basta magtiwala lang ako rito. Pero dapat ay malakas din ang pananampalataya ko sa Diyos para hindi ako maligaw ng landas. Pwede kasing lamunin ng bertud ang isip at puso ko para maging masama. Pero kung mas malakas ang pananampalataya ko sa Diyos, ay ako ang magkokontrol sa bertud para hindi to maging masama. Tumagal ako ng 10 araw sa gubat bago ako tuluyang umuwi. Nadatnan ko ang bahay ko na iba na ang ayos. Ang bintana naman nito ay nawasak, pero may plywood ang nakaharang. Pinuntahan ko kagad si Aling Ising para tanungin sa kanya kung ano ang nangyari. Hindi ko alam ang nangyari, Arlina. Basta nang puntahan ko ang bahay nyo, ay wasak na ang bintana. Magulo din ang bahay na parang may naghalughog. Nilinis ko na lang yun para hindi mo madatnan ng ganun ng ayos. Mukhang ayaw pa rin akong tigilan ng mga aswang, Aling Ising. Siguradong sila ang pumasok sa bahay ko para hanapin ang bertud ni Lolo. Diyos ko po, nakakatakot naman. Tinatakot mo rin kasi akong bata ka eh. Sabi mo 7 araw ka lang sa gubat. Akala ko tuloy kung napaano ka na. Ilang araw na kitang pinapahanap sa mga kalalakihan doon, pero hindi ka nila makita. Pasensya na, Aling Ising. Napasarap ang pagtira ko sa gubat eh. Pero wag na kayong mag-alala dahil nagtagumpay na ako. Kayang-kaya ko na ngayong harapin at labanan ng mga malalakas na aswang. Nakumpleto ko na mga dapat kong pag-aralan. Salamat naman kung ganon. Sa tagal mong nawala, maraming tao ang napatay nila. Kahit ang buntis ay hindi nila pinatawad. Ako na po ang bahala. Hahanapin ko po sila at pagbabayarin sa kasalanan nila sa bayan na to. Pinatatag na ako ng lahat ng pagsubok na napagdaanan ko at nagawa kong lampasan ng lahat ng yon. Hindi na ako dating iyakin at lampang si Arlina. Ako na ang bagong albularya na kapalit ng Lolo Astong ko. Naturuan na ako ni Lolo sa panggagamot noon at ngayong tuluyang nasa akin na ang bertud, ay ito naman ang magtuturo sa akin kung paano ang dapat kong gawin. Nabanggit din ni Lolo noong nabubuhay pa siya na lalabas ang kapangyarihan ng bertud sa oras na kailanganin ko to. Kusa siyang lilitaw kapag nakikipaglaban ako, kaya imbis na matakot ako, ay nasasabik na ako makaharap ang mga aswang. Kung dati ako ang hinahanap nila, ngayon ay sila naman ang hahanapin ko. Hindi lang ako basta isang albularya. Magiging manunugis din ako ng mga aswang. Kung tawagin nga ng apo ko, ay Aswang Slayer. Sa ngayon, ay hanggang dito na muna ang ikukwento ko. Aalalahanin ko pa ang ibang detalye at kapag naalala ko na maayos, ay ipapasulat ko muli sa apo ko. Salamat sa panonood at pakikinig nyo sa karanasan ko. Hindi man naging madali ang prosesong to, pero nagtagumpay ako. Dahil ito, ang sinumpaan kong pangako sa lolo at kapatid ko.